Ako si Anastasia Volkova, isang 35 taong gulang na fashion designer mula sa Moscow. 7 beses na akong nagbiyahe sa Bali at naniniwala akong ito ang tanging paraiso sa mundo. Sa taong ito, nagplano ako ng aking bakasyon tulad ng dati. Ang tiket papuntang Denpasar ay nakareserba na. Ang Cliffside Villa Hotel sa Ubud ay nakumpirma na. Bumili pa nga ako ng bagong puting swimsuit para magpakuha ng larawan sa infinity pool na tanaw ang luntiang kagubatan. Perpekto ang lahat hanggang sa kinansela ng eroplano ang flight dahil sa pagsabog ng bulkan sa Indonesia. Tumawag ang ahente ng travel agency at sinabing, mayroon kaming espesyal na alok, Miss Anastasia. Maaari kang magpalit sa El Nido, Palawan, sa parehong presyo at may kasama pang 5-star hotel. Napatawa ako ng bahagya. El Nido, ang lugar na puno ng mga lasing na turista, maingay na mga tricycle buong gabi at mga dalampasigang puno ng mumurahing plastic chairs? Hinding-hindi, salamat, pero wala nang natitirang tiket pa Bali at kailangan ko ng bakasyon ngayon. Sa huli, pinindot ko ang kumpirmahin ang reserbasyon nang may pakiramdam na sapilitan. 7 lang na araw, sabi ko sa sarili ko. Tiyaga lang, at babalik na ako sa Moscow. Lumapag ang eroplano sa Palawan International Airport bandang 10 p.m. Sumalubong sa akin ang maalinsangan na init pagkabukas ng pinto ng eroplano. May kakaibang amoy na lumulutang amoy dagat na hinaluan ng mantika at bulaklak. Kumunot ang noo ko. Hindi ito ang amoy ng essential oil ng Bali. Sa immigration counter, ngumiti ng malawak ang isang opisyal na lalaki, kitang-kita ang mapuputing ngipin. Mabuhay po, welcome to the Philippines, sabi niya sa kakaiba ngunit malinaw na Ingles. Nagmano siya ng bahagya. Nagulat ako at napatigil. Wala akong alam na lugar sa mundo na ngumingiti ng ganoong kalawak ang opisyal ng imigrasyon. Sa Bali, seryoso pa rin ang mukha nila. Naghihintay ang van ng hotel. Ang driver ay isang lalaking may katamtamang edad, maitim ang balat at ngumingiti ng malawak. Binuksan niya ang pinto at nagmano ulit sa akin. Kumusta po, Miss Anastasia? Sana po safe ang biyahe niyo. Nabasa niya nang tama ang pangalan ko sa sign. Umupo ako sa upuan at naisip ko, okay, nagsisimula ng maging kakaiba. Sa daan papunta sa hotel, na-traffic kami sa pangunahing kalsada ng El Nido proper. Hindi mabilang na mga ilaw trapiko at naglalakad ang mga tao sa kalsada. Sumisingit ang mga motorsiklo na parang kawan ng isda. Napabuntong hininga ako ng malalim. Ito ang kinatatakutan ko. Maingay na musika mula sa tabi ng kalsada, kumikislap na neon lights na kulay pink at lila. Lahat ay magulo, makulay at tila mura. Napansin ng driver ang ekspresyon ng aking mukha sa rearview mirror. Ngumiti siya at mahinang nagsalita. Mas traffic po sa Maynila pero dito laging nakangiti ang mga tao. Hindi ako sumagot, tumango lang ako ng bahagya. Nakarating ako sa hotel halos hating gabi. Sinalubong ako ng receptionist na nakasuot ng indigo silk na damit, nagmano ng may taos pusong ngiti. Inabot niya sa akin ang malamig na tubig na may pandan. Ang bango nito at nakaka-relax kaya hindi ko namalayan na naubos ko agad. Salamat, sabi ko nang hindi sinasadya. Ngumiti siya ng mas malawak. Sana po maayos ang inyong paglalakbay. Sabihan niyo lang po kami kung saan niyo gustong pumunta bukas. Pumasok ako sa suite na tanaw ang dagat. Binuksan ko ang pinto ng balkonahe. Ang tunog ng alon na humahampas sa dalampasigan ay umalingaw-ngaw sa dilim. Pinalipad ng hangin ang aking buhok. Tumayo ako roon ng matagal at mahinang sinabi sa sarili ko, 7 lang na araw. 7 pang araw at babalik na ako. Ngunit hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang regular na tunog ng alon ay parang may ibinubulong na nagsasabing baka hindi sapat ang 7 araw. Sa unang umaga ko sa El Nido, nagising ako dahil sa orange na sikat ng araw na tumatama sa balkonahe. Ang huni ng maya at ang tunog ng alon ay naghalo, naging isang musika na hindi ko pa naririnig sa Moscow. Nagsuot ako ng bathrobe at lumabas sa balkonahe. Ang dagat sa harap ko ay aquamarine na sobrang linaw na makikita ko ang aking anino. Ang puting buhangin ay pinong-pino. Walang plastic chairs na makulay tulad ng nakita ko sa mga lumang larawan. Mga puting payong at cream-colored na beach bed lang ang nakahanay ng maayos. Kumunot ang noo ko.
Mas maganda ito kaysa sa inaasahan ko. Naghatid ng kape ang waiter sa kwarto. Isa siyang binata, nakangiti, wala pang 20 taong gulang. Nagmano siya at nagsalita sa Russian na may malambing na tono. Dobroye utro, Gospodha Anastasia. Kofe ilichaj. Nagulat ako at muntik nang mahulog ang tasa. Bakit ka marunong mag-Russian? Ngumiti siya nang nahihiya. Natuto po ako sa YouTube at nagpa-practice po ako sa mga Russian na turista araw-araw. Sabihan niyo po ako kung may mali sa sinabi ko. Umupo ako at uminom ng matapang na robusta na kape na inihain kasama ng maliliit na Filipino pastries. Tamang-tama ang tamis, mabango sa pandan, at masarap kaya kumuha ako agad ng pangalawang piraso. Pagkatapos ng almusal, nagpasya akong maglakad sa dalampasigan ng korong-korong. Paglabas ko pa lang ng hotel, sumalubong sa akin ang init, ngunit ang malamig na hangin mula sa dagat ay umiihip kaya hindi ako masyadong ininit. Naglakad ako ng nakayapak sa puting buhangin. Napakabuti at pinong-pino nito na parang naglalakad ako sa powder. Isang maliit na batang babae ang tumakbo papalapit, may hawak na matingkad na pulang gumamela. Nagmano siya at inabot sa akin ang bulaklak. Ang ganda mo ate, sabi niya sa Ingles na may tono ng bata. At tumakbo siya palayo bago pa ako makapagpasalamat. Tumayo ako ng natulala sandali at napangiti ako ng hindi ko namamalayan. Nang hapong iyon, tumawag ako ng trike papuntang Nakpan Beach na sinabing mas tahimik. May kaunting traffic sa daan, ngunit ang driver ay nagpatugtog ng mahinang OPM at sumasabay sa kanta. Nakita niya akong nakatingin sa mirror at ngumiti siya. Lumang kanta po pero nakakagaan ng loob. Nakaupo lang ako at nakinig ng hindi nagsasalita at bigla kong naramdaman na nawala ang inis ko kahapon. Pagdating sa Nakpan, sobrang linaw ng tubig na makikita mo ang maliliit na isda na lumalangoy. Umupo ako sa banig sa isang seaside eatery at umorder ng malamig na buko. Ang may-ari, isang ate na halos 60 taong gulang, ay lumapit at nagtanong ng nakangiti. Mag-isa ka lang, iha? Ang ganda mo. Hindi ka ba natatakot na guluhin ka ng mga lalaki? Tumawa ako ng mahina. Natatakot po, pero malayo na ang tinakbuhan ko mula sa Moscow, kaya magpapahinga muna ako. Ngumiti ng malawak si ate. Iba po ang Palawan sa Bali. Tahimik ang Bali, pero ang Palawan ay puno ng buhay parang ang mga Pilipino. Maingay, nakangiti, umiiyak, pero hindi nagiiwanan. Minyan. Nakaupo ako at nakinig habang nagkukuwento si ate ng mga lumang kwento, kung gaano kahirap ang Palawan noon, kung paano nagtulungan ang mga tao sa paggawa ng kalsada gamit ang kanilang mga kamay, at kung paano nagtulungan ang buong isla na magtayo muli pagkatapos ng malaking tsunami 18 taon na ang nakararaan. Ang tono ni ate ay malambing, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Nakinig ako hanggang sa lumubog ang araw. Ang golden orange na ilaw ay tumama sa ibabaw ng tubig, nagiging kumikinang na mga sparkle. Kinuha ko ang aking telepono para magpicture at nakita kong nakangiti ako ng malawak ng hindi ko namamalayan. Nang gabing iyon, nagsulat ako sa aking diary. Ang pahina na may nakasulat na Day 1, paano ako nakaligtas, ay binura ko at pinalitan ko ng may bahagyang nanginginig na sulat kamay. Day 2, baka mali ako sa lugar na ito. Ima. Sa ikatlong umaga, nagising ako na may kakaibang pakiramdam, na parang may kung anong gumagapang sa aking puso, isang pakiramdam na hindi ko naranasan kailanman sa Bali. Nagpasya akong umalis sa El Nido at pumunta sa Coron. Umalis ang speedboat sa Ravia Pier ng 9 a.m. Sa daan, malakas ang ihip ng hangin sa dagat kaya lumilipad ang buhok ko, ngunit sa halip na magreklamo tulad ng unang araw, tumawa ako ng malakas. Ngumiti ang batang Pilipino na nakaupo sa tabi ko at nagtanong, "Masaya ba ate?" Tumango ako ng hindi nag-iisip. Sobrang saya. Pagkaraan ng 45 minuto, lumitaw ang Coron sa harap ko. Ang dagat ay emerald green, sobrang linaw na makikita mo ang coral reef sa ilalim. Dumaong ang bangka sa isang lumang kahoy na pier. Bumaba ako at agad na hinubad ang aking slippers. Mainit, pero hindi nakakapasong init. Mainit at malambot ito na parang niyayakap ang aking paa. Naglakad ako papunta sa Kayangan Lake.
Ang lawa na minsan nang isinara dahil sa sobrang dami ng turista, ngunit ngayon ay bukas na at may mahigpit na mga panuntunan, hindi hihigit sa 200 katao bawat batch. Nagmano ang park ranger para batiin ako at inabot sa akin ang isang leaflet sa Russian. Pakiusap, iuwi po ang inyong basura at huwag pong hayaan na madikit ang sunscreen sa mga corals. Nagbasa ako at napangiti. Mas seryoso sila sa kalikasan kaysa sa inaakala ko. Naglakad ako papunta sa lawa. Ang tubig ay sobrang linaw na sumasalamin sa kalangitan, kulay blue-green. Ang matataas na limestone mountains ay nakapalibot na parang natural na pader. Walang tindahan, walang bar, walang musika. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng alon at huni ng ibon. Tumayo ako roon ng matagal hanggang sa tumulo ang luha ko nang hindi ko namalayan. Bakit ako umiiyak? Tanong ko sa sarili ko. Dahil ba sobrang ganda o dahil napagtanto ko lang na napalampas ko ang kagandahan na ito sa buong panahon? Nang hapong iyon, sumakay ako sa isang long-tail boat papuntang Coron Bay. Ang driver, si Kuya Bert, isang lalaking 60s, maitim ang balat ngunit nakangiti ang mga mata. Sa daan, itinuro niya ang mga corals. Nakita mo, anak, ang mga lilang sea flower na iyon? 10 taon na ang nakararaan, namatay silang lahat dahil sa mainit na tubig. Pero ngayon, bumalik na sila dahil nagtutulungan tayo. Tinanong ko si Kuya Bert, bakit? Bakit kayo nagtutulungan kahit hindi malaki ang binibigay ng gobyerno? Tumawa siya, dahil ang dagat ang nagbibigay buhay sa atin. Kung mamamatay ang dagat, mamamatay din tayo. Ganoon lang, anak. D.O.R. Nakinig ako kay Kuya Bert habang ikinukuwento niya ang tsunami, kung paano nagtulungan ang buong isla na magtayo ng mga bagong bahay para sa isa't isa, kung paano nagyakapan at umiyak ang mga Pilipino at dayuhang nakaligtas sa dalampasigan na ito at nagtulungan sa muling pagtatayo ng isla. Nang gabing iyon, lumubog ang araw sa Promontory View. Umupo akong mag-isa sa isang bato. Ang red-orange na ilaw ay tumama sa tubig hanggang sa ang buong bay ay naging kulay dugo. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang lumang larawan ko sa Bali, ang larawan ko na nakatayo sa infinity pool at ngumiti ako ng bahagya sa sarili ko. Ang larawan na iyon ay maganda pero wala itong buhay. Nang gabing iyon, natulog ako sa isang kawayang bungalow sa tabing dagat. Bukas ang bintana, walang aircon, tanging ang tunog lang ng alon at kuliglig. Nakinig ako hanggang sa makatulog ako. At napanaginipan ko na lumalangoy ako sa Kayangan Lake. Inabot sa akin ng parehong batang babae ang gumamela, pero sa pagkakataong ito, sinabi niya, "Huwag ka na pong bumalik, ate. Dito ka na lang ng matagal." Nagising ako ng 4 a.m., basang-basa ang unan ko sa luha at mahina akong sinabi, "Baka hindi na ako babalik." Sa ika-4 na umaga, kinansela ko ang tiket ko pabalik ng Moscow at naglakad ako papunta kay Kuya Bert sa pier. "Kuya, may iba pa bang lugar na hindi pa puno ng turista?" Ngumiti siya ng malawak. "Oo naman, anak. Gusto mong pumunta sa Linapakan? Wala pang nakakakilala sa lugar na iyon." Tumango ako nang hindi nag-iisip at sumakay sa parehong long-tail boat. Ang hangin sa dagat ay umiihip sa aking buhok, pero sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot dahil alam kong hindi ako nagbabakasyon, umuuwi ako. Linapakan, isang maliit na isla na dinala ni Kuya Bert sa long-tail boat sa loob ng 2 oras. Sa daan, walang signal ng telepono. Nakatingin ako sa asul na dagat na unti-unting nagiging kulay berde, kasing linaw ng salamin. Pinatay ni Kuya Bert ang makina at hinayaan ang bangka na lumutang. "Kaunti na lang, anak," sabi niya nang nakangiti, at lumitaw ang isla sa harap ko. Ang puting buhangin ay mahaba, kurbada na parang crescent moon, walang hotel, walang restaurant, walang tao. Mayroon lang 2003 kahoy na bahay ng mangingisda at mga puno ng niyog na nakahilig na parang niyayakap ang dagat. Dinala ako ni Kuya Bert sa dalampasigan, 4 o 5 lokal ang nagmano para batiin ako. Walang sinuman ang matatas magsalita ng Ingles, ngunit lahat ay nakangiti ng malawak. Isang malit na batang lalaki ang tumakbo papalapit. May hawak na basket ng buko. Inabot niya ito sa akin ng libre. "Inumin mo, ate. Masarap." Ininom ko ang malamig at matamis na tubig ng niyog hanggang sa maubos. Nagtanong ako kay Kuya Bert, "Wala bang turista dito?" Tumawa siya ng mahina.
Mayroon, pero hindi marami. Gusto naming manatiling maganda ang dagat kaya hindi kami nagtatayo ng malalaking resort. Nang hapong iyon, naglakad ako ng mag-isa sa isla. Naglakad ako sa pulang dumi na kalsada na dumadaan sa gubat ng niyog. Nakakita ako ng kahoy na sign na nakasulat, "Bawal magtapon ng basura. Ang dagat ay bahay namin." Napangiti ako nang hindi ko namalayan. Nang gabi, dinala ako ni Kuya Bert sa snorkeling sa coral reef sa harap ng dalampasigan. Napakalinaw ng tubig na makikita mo ang mga Nemo fish na lumalangoy sa ilalim ng aking mga paa, puno ng kulay pink, lila at dilaw na corals. Nag-snorkeling ako ng matagal hanggang sa kumulubot ang balat ko. Naghihintay si Kuya Bert sa bangka nakatingin. "Maganda ba, anak?" "Sobrang ganda, kuya." Wala akong masabi. Nang gabing iyon, natulog ako sa bahay ng isang mangingisda, isang mataas na kahoy na bahay. Ang malinis na puting mosquito net ay nakabukas sa bintana, tanaw ang dagat, puno ng bituin ang kalangitan. Ang tunog ng alon na humahampas sa dalampasigan ay parang lullabay. Nakinig ako hanggang sa makatulog ako at napanaginipan ko ulit ang bali, pero sa pagkakataong ito, kakaibang fade ang bali. Sa ikalimang araw, nagising ako sa amoy ng ginataang isda. Isang ate na may-ari ng bahay ang nag-abot ng mangkok. "Kumain ka muna, anak. Pagkatapos, ipapakita ko sa iyo ang mga pagong." Sinundan ko si ate sa kabilang bahagi ng isla. May malaking sea turtle na nangingitlog. Ang mga lokal ay nakatayo ng tahimik, nagbabantay para walang magambala, walang bakod, walang ticket booth. Mayroon lang silang malinaw na paggalang sa kalikasan. Mahinang nagsalita si ate. "Bawat taon, dumarating ang mga pagong dito para mangitlog. Nagtutulungan kaming mag-alaga. Noong nakaraang taon, 1,000 maliliit na pagong ang ipinanganak. Hindi kami humihingi ng pera. Gusto lang namin na makita pa ng aming mga apo ang mga pagong." Tumayo ako at pinanood ang pagong na dahan-dahang humuhukay ng butas gamit ang kanyang mga flipper. Tumulo ulit ang luha ko. Hindi dahil sa ganda, kundi dahil napagtanto ko lang na ang tunay na sustainability ay hindi nagmumula sa batas kundi sa puso ng maliliit na tao. Nang gabing iyon, nakipag-usap ako sa mga lokal sa paligid ng bonfire. Ikinuwento nila ang mga lumang kuwento, kung gaano sila kahirap noon na kumakain lang ng kanin at patis, kung kailan dumating ang unang turista noong 1987, kung paano nila tinanggihan ang mga investor na gustong magtayo ng kasino. "Ayaw namin. Sa amin ang dagat namin." Nakinig ako hanggang gabi at nagtanong ng tanong na matagal nang nasa isip ko. "Bakit kayo laging nakangiti kahit hindi madali ang buhay nyo?" Ngumiti si ate at sumagot, "Dahil alam naming may dagat pa rin kaming magigisingan bukas. Sapat na iyon, anak." Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog ulit. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa excitement, kundi dahil sa guilt. Guilt dahil minamaliit ko ang bansang ito. Guilt dahil inakala ko na ang Bali ang pinakamahusay. Guilt dahil inakala ko na ang mga Pilipino ay mga tindera lang sa tabing dagat. Sa ika-6 na araw, nagpasya akong manatili pa sa linapakan ng 3 araw. Kinansela ko ang tiket ko pabalik ng Moscow sa pangatlong pagkakataon at nag-text sa aking kaibigan sa Moscow, "Baka hindi na ako babalik. Dito na ang bahay ko." Ngunit hindi hinayaan ng tadhana na manatiling maganda ang lahat ng matagal. Sa ika-7 umaga, nagising ako na nangangati ang buong katawan. Lumabas ang pulang pantal mula sa leeg hanggang sa paa ko. Nag-aalala si ate at agad niya akong dinala sa isang maliit na klinik sa isla. Sinuri ako ng doktor at sinabing seafood allergy ito. "Kumain ka ba ng hipon kahapon?" Tumango ako. "Kahapon, kumain ako ng inihaw na hipon na inihanda ng mga lokal at inubos ko ang lahat." Ngumiti ang doktor at mahinang nagsalita, "Ayos lang, gagaling ka sa gamot pero nawawala ang inyong bagahe, ma'am." Sabi ng bangka na naghatid ng mga gamit kaninang umaga na iwan sa El Nido. Natahimik ako sandali. Ang tanging bagahe ko na naglalaman ng damit, gamot sa allergy, spare passport lahat ay nawawala. Sa sandaling iyon, ang takot na naramdaman ko noong unang araw ay bumalik ng malakas. Nasa isang maliit na isla ako na walang ATM, walang botika, walang signal ng telepono at may malalang allergy.
Umupo ako sa harap ng klinik, niyakap ang tuhod ko at umiyak. Mahina akong sinabi, nagkamali talaga ako sa pagpunta dito. Niyakap ko ang aking tuhod sa harap ng lumang kahoy na klinik sa Linapakan. Ang pulang pantal ay kumalat sa aking braso, binti at katawan. Sobrang kati na halos mabaliw ako, ngunit ang gamot sa allergy na binigay ng doktor ay isa lang dahil ang maliit na klinik ay may basic medicine lang. Tumakbo si ate, ang may-ari ng bahay, at humahabol ang hininga. Anak, huwag kang umiyak. Dadalhin kita sa malaking ospital sa El Nido. Ngunit umalis na ang huling passenger boat noong 2 p.m. Ngayon ay 10 p.m. na. Madilim ang dagat at malakas ang hangin kaya hindi makakabiyahe ang longtail boat. Itinago ko ang aking mukha sa kamay. Ang spare passport ko ay nasa bagahe. Ang credit card ko ay nandoon din. Mayroon lang akong LE1000 na cash. Malapit nang maubos ang battery ng telepono ko at walang signal. Nasa isang isla ako na walang ATM. May malalang allergy na nagsisimula ng humirap ang paghinga ko at walang sinuman ang nakakakilala sa akin. Bumagsak ang takot na parang tsunami. Umiyak ako ng humahagulgol. Gusto kong umuwi. Gusto kong bumalik sa Moscow ngayon. Tumakbo si Kuya Bert. Nakita ang mukha ko at nagulat. Anak, anong nangyayari? Huwag kang magpanik. Mabilis siyang tumawag sa lumang radio. Nagsalita ng mabilis na Filipino at lumingon sa akin. Darating ang rescue boat. Tumawag ako sa kaibigan ko sa El Nido. Tumingin ako kay Kuya Bert nang walang laman ang tingin. Rescue boat? Para sa isang turista na may seafood allergy? Ngumiti siya kahit hindi dapat. Sa Pilipinas, kung may nangangailangan ng tulong, nagtutulungan kami bago pa kami magtanong ng pangalan. Pagkaraan ng kalahating oras, umalingaw-ngaw ang tunog ng makina ng bangka sa dilim. Isang malaking puting bangka na may kumikislap na pula at asul na ilaw ang dumaong. Sa bangka, may sign na nakasulat, Philippine Coast Guard, Palawan. 4 na tao na nakasuot ng reflective vests ang tumalon sa dalampasigan. Ang team leader ay isang matangkad na lalaki. Nagmano siya sa mga lokal bago lumapit sa akin. Magandang gabi, ma'am. Ako si PO3 Talaudvina mula sa PNP Maritime. Narinig namin na malala ang allergy nyo at nawawala ang bagahe nyo. Malinaw ang Ingles niya. Umiyak ako ng mas malakas. Wala na akong natitira. Nawawala ang passport ko. Ngumiti si PO3 Tala at lumuhod sa tabi ko. Huwag kang matakot, ma'am. Walang iniiwan dito. Lumingon siya at inutusan ang kanyang mga kasamahan na maghanda ng oxygen, injection ng gamot sa allergy at life jacket para sa babae. Pagkatapos, lumingon siya sa akin. Ang bagahe mo ay nasa pierna ng El Nido. Nakita ng kaibigan ko kaninang gabi at tumawag siya. Dadaanan namin habang papunta sa ospital. Bumukas ang bibig ko. Bakit? Bakit niyo alam agad? Ngumiti siya ng malawak. Nag-text si Kuya Bert sa Bayanihan Group. May 3,000 tao kami sa Palawan. Kung may makakita ng anumang bagay, ipopost nila agad. Ang bagahe mo ay may malinaw na pangalan sa Russian, kaya alam agad namin na sa iyo. Umiyak ako ulit, pero sa pagkakataong ito, luha ng ginhawa. Sa rescue boat, binigyan nila ako ng kumot, ininjektan ng gamot sa allergy at oxygen para sa aking paghinga. Nakaupo si PO3. Tala sa tabi ko, hawak ang kamay ko. Huminga ka ng mabagal, ma'am. 1 oras na lang, nasa ospital na tayo. Sa daan, sobrang lakas ng hangin sa dagat. Mataas ang alon kaya malakas ang pag-uga ng bangka, ngunit lahat ng nasa bangka ay nakangiti at nag-uusap na parang normal lang ito. Nagtanong ako, nanginginig ang boses. Bakit? Bakit niyo ako tinulungan kahit isa lang akong estranghero? Tumawa ng mahina si PO3 Tala. Dahil kung ang nanay ko, kapatid ko, o anak ko ang nasa sitwasyon na iyon, gusto ko ring may tumulong sa kanila tulad nito. Ang sagot ay sobrang simple na wala akong masabi. Pagkaraan ng 1 oras, dumaong ang bangka sa ospital ng Palawan. Naghihintay ang emergency medical team kasama ang stretcher. Ang aking bagahe ay nakalagay sa tabi. Nakasara pa rin, walang nawawala kahit isang bagay. Sinuri ako ng doktor at ngumiti. Malala ang allergy, pero hindi ito shock. Gagaling ka sa loob ng 2 araw. Nakaupo ako sa kama ng ospital, nakatingin sa puting kisame at umiyak ulit. Sa pagkakataong ito, alam kong hindi ako umiiyak dahil sa takot.
kundi dahil sa awa na hindi ko pa naranasan kailanman sa buhay ko. Nang gabing iyon, nagbantay si PO3 Tala sa ospital, inabot niya sa akin ang telepono. Tumawag ka na sa pamilya mo, naloadan na namin. Tumawag ako sa nanay ko sa Moscow, umiyak, at ikinuwento ang lahat. Tahimik siya ng matagal at mahinang nagsalita. Manatili ka riyan, anak. Hindi ko pa naririnig na ganoon ka kasaya kailanman. Jananom. Ibinaba ko ang tawag at tumingin kay Tala na nakangiti sa tabi ng kama. Salamat. Salamat sa pagtulong sa akin. Nagmano siya. Huwag kang magpasalamat. Bukas, kung magaling ka na, dadalhin kita para kumain ng masarap na sinigang na hipon. Gumaling ka agad. Tumango ako at ngumiti. Luhaang luhaan. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing sa loob ng maraming taon dahil alam ko na kahit wala na akong natitira, kahit ang aking bagahe, may mga Pilipinong hindi ko kilala ang nag-abot ng tulong. Kinabukasan, nawala na ang halos lahat ng pulang pantal. Nakabangon ako sa kama ng ospital nang walang tulong. Naghihintay si PO3 Tala Odvina sa harap ng kwarto bandang 7 a.m. May hawak na malaking brown na papel na bag. Sinigang na hipon. Tulad ng ipinangako, ngumiti siya ng malawak, kitang-kita ang mapuputing ngipin. Tumawa ako ng malakas sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Hindi ka ba kailangang magtrabaho? Nag-day off ako ngayon, sagot niya ng seryoso at nagmano sa nurse na dumaan. Salamat po sa pag-aalaga kay Miss Anastasia. Tumingin ako sa kanya at nakaramdam ako ng kakaiba sa dibdib ko. Wala akong alam na lugar sa mundo kung saan magde-day off ang pulis para dalhin sa almusal ang isang turista na tinulungan niya. Sumakay kami sa lumang police car papunta sa wet market malapit. Ang amoy ng ginger, lemongrass at iba pang pampalasa ay lumulutang. Ang sinigang na hipon store ay isang luma at matagal ng tindahan. Mahabang kahoy na lamesa. Nagmano ang tindera kay Tala. Special today para sa iyo, anak. Isang mangkok ng mainit na sinigang na hipon ang inilagay sa harap ko. Ang hipon ay malalaki, ang mga gulay ay sariwa at crispy, at ang sabaw ay matamis at maasim mula sa pinakuluan na buto magdamag. Sumubo ako at napapikit ako nang hindi ko namalayan ang pinakamasarap sa buhay ko. Ngumiti si Tala. Naggagamot ng lahat ang Filipino food kahit ang pusong wasak. Pagkatapos ng almusal, dinala niya ako sa Police Maritime Station para kunin ang aking bagahe. Nagmano sa akin ang lahat ng opisyal na parang isang matagal ng kakilala. Inabot ng isa ang isang folder. Tinulungan ka namin na makipag-ugnayan sa Russian Embassy. May darating na opisyal bukas sa Palawan. Maaaring mailabas ang emergency passport sa loob ng isang araw. Bumukas ang bibig ko. Bakit? Bakit ang bilis? Tumawa si Tala. Dahil bisita ka namin. Ang bisita ay kailangang umuwi ng ligtas. Nang hapong iyon, hiniling ko kay Tala na dalhin ako sa lugar kung saan siya tumulong sa ibang tao. Dinala niya ako sa Maritime Rescue Center, isang 2 palapag na kahoy na gusali sa tabing dagat. Puno ito ng mga luma ngunit malinis na kagamitan. May malaking mapa sa dingding na may mga pulang pin na tumutukoy sa halos 1,000 punto kung saan sila tumulong sa loob ng 10 taon. Isang batang babae na volunteer na nagngangalang Mina, nasa early 20s, ang nagkuwento. Dati po akong turista tulad niyo, ate. Dumating ako sa Palawan noong 2014. Lumubog ang bangka at muntik na akong mamatay. Tinulungan ako ng mga Pilipino kaya bumalik ako at nanatili dito. Nag-aral ako ng diving at rescue. Ngayon, nakakatulong na ako sa iba. Tumayo ako at nakinig. Tumulo ulit ang luha ko at tinanong ko ang tanong na matagal nang gumugulo sa isip ko. Bakit niyo ginagawa ito? Pagtulong sa mga estranghero nang walang hinihinging kapalit? Natahimik si Tala sandali at mahinang sumagot. Dahil dati, kami ang nangangailangan ng tulong. At kung walang nag-abot ng kamay noong araw na iyon, wala kami dito ngayon. Nang gabing iyon, dinala ako ni Tala sa pristine beach para maupo. Lumubog ang araw, kulay fiery red, malawak at walang hangganan ang sulusi. Nakaupo ako sa tabi niya, nang tahimik at matagal, at mahina akong sinabi. Akala ko dati, ang Bali ang pinakamahusay dahil tahimik, malinis, at perpekto. Pero ngayon, alam ko na.
Ang tunay na pinakamahusay ay hindi ang lugar na walang problema, kundi ang lugar kung saan ang problema ay sinosolusyonan ng may puso. Ngumiti si Tala at nagmano. Welcome back home, ma'am. Nang gabing iyon, natulog ako sa bahay ni Tala, isang single-story na kahoy na bahay sa tabing dagat. May hammock na nakatali sa harap ng bahay. Nakatingin ako sa punong-puno ng bituin na kalangitan at nagsulat ako sa aking telepono. Ang araw na muntik akong mamatay ay naging araw kung saan nagsimula ang tunay kong buhay. Binura ko ang halos lahat ng lumang larawan ko sa Bali mula sa aking telepono at kumuha ako ng mga bagong larawan. Ang larawan ko na nakangiti ng malawak sa tabi ni Tala at ng rescue team. Ang larawan ko na kumakain ng sinigang na hipon hanggang sa madikit ang sabaw sa aking labi. Ang larawan ng paglubog ng araw sa pristine beach at nagsulat ako ng caption sa Russian. Ang bago kong bahay ay narito na. Sa ika-9 na araw, umalis ako sa bahay ni Tala bandang 5 a.m. Nag-abot si Tala ng isang tasa ng mainit na kape. Ngayon, dadalhin kita sa lugar na kailangan mong makita ng iyong sariling mata. Nagmaneho kami sa lumang police car papunta sa hilaga ng Palawan, dumaan sa paikot-ikot na kalsada na may makakapal na gubat sa magkabilang gilid. Umakyat ang kotse sa isang matarik na burol hanggang sa marating namin ang isang punto kung saan ipinarada ni Tala ang kotse at itinuro ang pababa. Isang maliit na pribadong cove na walang pangalan sa mapa. Ang puting buhangin ay kurbada na parang crescent moon, ngunit ang nakagulat sa akin ay ang coral reef na ganap nang nabuhay ulit, matingkad ang kulay na parang painting ng Diyos. Mahinang nagsalita si Tala, 10 taon na ang nakararaan, namatay ang lahat dito. Mainit na tubig mula sa global warming. Halos 100% ng corals ay namuti at namatay. Ang mga lokal dito ay dating nangingisda, pero wala ng isda sa dagat. Sobrang hirap nila. Itinuro niya ang isang grupo ng mga taong nagtatrabaho sa dalampasigan. Kaya nagtipon sila. Nagbenta sila ng kanilang mga sakahan, nagbenta ng baka, at ginamit ang pera para bumili ng artificial corals. Nagtanim sila ng bagong corals gamit ang kanilang sariling mga kamay. Unti-unti, walang tulong mula sa gobyerno, walang malalaking NGO, 5 lang na 10 lokal. Lumapit ako. Nakita ko ang isang ate na nagtatali ng maliliit na baby corals sa metal frame sa ilalim ng dagat. Halos 70 taong gulang siya, pero mas malalim pa ang dive niya kaysa sa akin. Nagmano si ate at ngumiti. Tara, anak, tulungan mo kaming magtali ng corals. Hindi ako nag-atubili. Hinubad ko ang aking cover-up at tumalon sa malamig ngunit komportableng tubig. Matiyagang tinuruan ako ni ate kung paano magtali ng tali. Dahan-dahan lang anak, huwag mong saktan ang coral. Nag-dive ako ng matagal hanggang sa halos pumutok ang baga ko, pero sa tuwing umaahon ako, nakikita ko ang mga ngiti ng mga lokal na nagtutulungan. Walang nagrereklamo, walang humihingi ng bayad. Mayroon lang silang tawanan at ang mga salitang, "Kaya mo yan." Nang hapong iyon, kumain kami ng sticky rice at pansit sa ilalim ng puno ng niyog. Isang batang lalaki ang tumakbo at nagbigay sa akin ng buko at nagtanong sa mali-mali niyang Ingles, "Galing ka ba sa Russia, ate? Gusto kong makakita ng snow kahit minsan." Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang ulo. "Balang araw, makikita mo iyon, pero bago iyon, tulungan mo munang gumanda ang dagat." Ngumiti ng malawak ang bata at tumakbo pabalik para mag-dive. Nang gabi, dinala ako ni Tala sa pinakamataas na bahagi ng burol. Tumanaw kami sa cove na kakatapos lang naming taniman ng corals kaninang umaga. Ang huling sikat ng araw ay tumama. Ang corals sa ilalim ng tubig ay sumasalamin sa liwanag, parang mga bituin na lumubog sa ilalim ng dagat. Mahinang nagsalita si Tala sa tabi ko. "Dati, patay na patay dito. Pero ang maliliit na tao ay nagtipon at binuhay ulit ito. Nakita mo na, di ba? Ang Pilipinas ay hindi perpektong bansa. May traffic kami, may basura, may problema tulad ng sa lahat ng dako, pero may puso kaming hindi sumusuko at laging handang mag-abot ng tulong." Tumayo ako ng tahimik. Ang hangin sa dagat ay malakas na umiihip sa aking buhok. Tumulo ang luha sa pisngi ko nang hindi ko namalayan at malakas kong sinabi, "Naiintindihan ko na." Bakit natalo ng lugar na ito ang Bali? Ang Bali ay maganda na parang painting, pero ang lugar na ito ay maganda na may buhay.
Ganda na nagpapahintulot sa tao na gustong mabuhay. Ngumiti si Tala at nagmano. Welcome home sa katotohanan namin. Nang gabing iyon, nagsulat ako ng mahabang liham sa aking mga kaibigan sa Moscow. Ikinuwento ang lahat mula sa unang araw na nagreklamo ako tungkol sa traffic hanggang sa araw na ito na umiyak ako dahil sa corals na tinulungan ng mga lokal na itanim. Sa dulo ng liham, isinulat ko, akala ko dati ang Bali ang paraiso, pero ang tunay na paraiso ay hindi ang lugar na walang problema, kundi ang lugar kung saan ang problema ay ginagawang pag-asa ng mga simpleng tao at pinili kong manatili sa ganoong paraiso. Pinindot ko ang send at pinatay ang telepono. Tumingin ako kay Tala na nagbabalat ng niyog para sa akin. Ngumiti ako ng malawak at mahinang nagsalita. Bukas, samahan mo akong mag-enroll sa diving class, ha? Tumawa ng malakas si Tala. Sige ate. Simula ngayon, ang dagat ng Pilipinas na ang bahay mo. Sa ika-10 araw, nagising ako sa kahoy na bahay ni Tala sa tabing dagat. Ang tunog ng manok at alon, walang alarm clock, walang email notification. Ang tanging mayroon ay ang golden sunlight na tumatama sa lumang kahoy na bintana. Lumabas ako sa balkonahe. Nag-iihaw si Tala ng pusit sa uling. Ang bango ay umaalpas kaya kumalam ang tiyan ko. Lumingon siya at ngumiti. Birthday mo ngayon, di ba? Chiinek ko sa lumang passport mo. Nagulat ako at napatigil. Paano mo natandaan? Tumawa si Tala. Kailangang tandaan ng Philippine Coast Guard ang birthday ng taong tinulungan namin. Inabot niya sa akin ang plate ng inihaw na pusit na may seafood sauce at nagmano. Happy birthday ate. Sana maging masaya ka tulad ng mga Pilipino. Masaya na kahit hindi perpekto. Ifand, kinain ko ang pusit, tumulo ang luha ko. Hindi lang dahil sa pagkain, kundi dahil sa aking 36th birthday, walang sino man ang nagparamdam sa akin na sapat ako. Nang hapong iyon, dinala ako ni Tala sa Sea Turtle Conservation Center. Ngayon ang araw ng pagpapalaya ng baby turtles pabalik sa dagat. Maraming elementary students mula sa kalapit na paaralan ang dumalo, lahat ay nakasuot ng asul na t-shirt na may nakasulat na, ang dagat ay bahay namin. Nagbigay ang opisyal ng maliliit na basket na may 3 baby turtles. Bigyan mo sila ng pangalan kuya, sabi ng isang bata. Tiningnan ko ang mga baby turtles na dahan-dahang gumagalaw ang flippers at mahina kong sinabi, ang una ay Bali, ang pangalawa ay Moscow, ang pangatlo ay Palawan. Sana lumangoy kayo ng malayo at bumalik sa bahay na mahal nyo. Pumalakpak ang mga bata sa paligid at sabay-sabay kaming naglakad sa dalampasigan. Pinakawalan namin ang baby turtles sa dagat. Dahan-dahang gumapang ang mga ito sa buhangin. Ang alon ay humampas at dinala sila palayo. Kumaway ang mga bata. Paalam Pagong, kaya mo yan! Tumayo ako at tumingin hanggang sa mawala ang mga baby turtles sa horizon at lumingon ako at niyakap ko si Tala, hindi alintana kung sino ang nakatingin. Salamat sa paggawa ng birthday ko na ito na pinakamahusay sa buhay ko. Ngumiti si Tala at bumulong, hindi pa tapos, may sorpresa pa mamaya. Anao Jay. Nang gabing iyon, dinala ako ni Tala sa naiyang beach ng madaling araw. Nakapatay ang lahat ng ilaw para makita ang mga bituin. Naglagay ang mga lokal ng maliliit na lanterns na nakahanay sa hugis ng isang malaking puso sa buhangin. May kahoy na sign na nakasulat, Happy Birthday, Anastasia, mula sa bago mong pamilya. Ang mga lokal, kuya, ate, mga bata, rescue team lahat ng nakilala ko sa loob ng 10 araw ay naghihintay. Kumanta sila ng Happy Birthday sa Filipino at pagkatapos ay pinalitan nila sa Russian na kanilang pinag-aralan, out of tune pero puno ng pagmamahal. Tumayo ako, umiiyak at malakas kong sinabi, akala ko dati ang bahay ay kung saan ako ipinanganak pero ngayon alam ko na ang bahay ay kung saan pinili ng puso natin. Pinili ko dito. Ang to, Inenanjo. Pumalakpak ang lahat at nagbigay si Tala ng regalo. Isang necklace na gawa sa seashells at maliliit na corals na may nakaukit na ang dagat ay bahay namin sa Filipino at Russian. Mula sa amin lahat, para hindi mo malimutan ate, na nasaan ka man, laging naghihintay sa iyo ang dagat ng Pilipinas. Isinuot ko ang necklace at niyakap ko ang lahat, isa-isa. Niyakap ko si Kuya Bert. Niyakap ko si ate na nagturo sa akin magtali ng corals.
Niyakap ko si Mina, niyakap ko ang bata na nagbigay sa akin ng niyog. Niyakap ko sila hanggang sa mabasa ang damit nila sa aking luha. Nang gabing iyon, tiningnan ko ang mga bituin kasama si Tala hanggang sa sumikat ang araw at tinanong ko siya, kung mananatili ako, ano ang sasabihin mo? Ngumiti si Tala at hinawakan ang kamay ko. Masasaya ako dahil malawak ang dagat pero ang puso ng Pilipino ay may lugar para sa lahat. Sa ika-2 araw, nagising ako at hindi na ako nakaramdam na isa akong turista. Naghihintay si Tala sa kahoy na lamesa sa harap ng bahay. May hawak na 2 tasa ng kape at isang papel. Inabot niya sa akin ang papel. Humingi ako ng espesyal na tulong sa Russian Embassy, isang taong long-term visa. Kung gusto mo talagang manatili, pirmahan mo lang dito. Ann, Zingbes. Tiningnan ko ang papel at tinakpan ko ang aking bibig. Tahimik na tumulo ang luha ko. Natatakot ako, Tala. Natatakot ako na baka masyadong maganda ang lugar na ito at baka isang araw magising ako at mawala ang lahat na parang panaginip. Ngumiti si Tala ng malambot. Ang panaginip na nagpapaiyak sa iyo araw-araw ay hindi madaling mawawala, ate. Kinuha ko ang ballpen. Nanginginig ang kamay ko kaya medyo mali ang pirma ko, pero tinapos ko ito at nagmano ako kay Tala sa unang pagkakataon sa buhay ko. Salamat sa pagbibigay sa akin ng lakas ng loob na magsimula ulit. Yumuko si Tala at marahan niyang hinalikan ang aking kamay. Salamat sa pagpili sa dagat ng Pilipinas bilang bahay mo. Nang hapong iyon, naglakad ako ng mag-isa sa Sea Turtle Conservation Center. Nakipag-usap ako sa mga opisyal at volunteers at direktang nagsalita. Isa akong fashion designer mula sa Russia. Gusto kong tumulong dito. Gusto kong mag-design ng damit, bag at souvenirs na ibebenta at ang lahat ng pera ay ibibigay para tumulong sa dagat. Pwede ba akong maging full-time volunteer? Natahimik ang lahat sandali at nagmano ng malalim ang senior officer. Welcome home, ate. Pamilya na kita. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking nanay at matatalik na kaibigan sa Moscow. Ikinuwento ko ang lahat, na mananatili ako, na ibebenta ko ang studio ko sa Moscow at gagamitin ko ang pera para sa Sea Conservation Project dito. Natahimik ng matagal ang nanay ko at nagsalita sa tono na hindi ko pa narinig kailanman. Proud na proud ako sa iyo, anak. Pumunta ka na, itayo mo na ang bago mong bahay. Nang gabing iyon, naglakad ako ng mag-isa sa Naiyang Beach, ang dalampasigan na tahimik at nakakatakot noong unang gabi. Ngayon, puno na ito ng ilaw mula sa maliliit na eatery. Ang mahinang tunog ng folk music ay lumulutang. Ang mga lokal ay kumakain ng hapunan bilang isang grupo. Umupo ako sa tabi ni ate na nagbigay sa akin ng ginataang isda. Ngumiti siya at nagbigay sa akin ng isang plato ng kanin. Kumain ka sa amin, anak. Nagluto ako ng sinigang na isda ngayon. Kumain ako kasama ang mga lokal hanggang sa mabusog ako at malakas kong sinabi sa harap ng lahat, ako si Anastasia. Akala ko dati, ang Bali ang pinakamahusay sa mundo, pero ngayon alam ko na, ang pinakamahusay sa mundo ay hindi ang lugar na perpektong maganda, kundi ang lugar na nagpapahintulot sa atin na maging mas mabuting tao. At pinili kong maging isang Pilipino simula ngayon. Natahimik ang lahat sandali at nagmano sila sa akin nang sabay-sabay. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa dalampasigan. Tumayo si ate at niyakap ako ng mahigpit. Welcome back home, anak. Hindi ka na bisita, pamilya ka na. Ann. Tumayo ako, nanginginig, at mahina akong sinabi sa tabi ng tainga niya. Dati, natatakot ako na hindi ko kailanman makikita ang tunay na bahay, pero ngayon, alam ko na, hindi hinahanap ang bahay, ito ay pinipili nating mahalin, at pinili ko dito. Nang gabing iyon, nagsulat ako ng mahabang post sa Instagram. Nag-upload ako ng mga larawan mula sa unang araw na nagreklamo ako tungkol sa traffic hanggang sa larawan ngayong gabi na nakayakap ako sa mga lokal sa ilalim ng buwan. Ang huling caption ay isinulat ko sa Filipino sa unang pagkakataon sa buhay ko. Mula Bali hanggang Palawan, mula turista hanggang sa isang Pilipino. Salamat Pilipinas sa pagtuturo sa akin na ang tunay na kaligayahan ay hindi ang pagtakas sa problema, kundi ang pagharap sa problema ng may bukas na puso. Umuwi na ako at ang bahay ko ay Pilipinas. Isang taon pagkaraan,
Isinulat ko ang liham na ito mula sa bagong tayong mataas na kahoy na bahay sa tabing dagat ng Linapakan. Bukas ang bintana, tanaw ang cove na dating patay na patay, pero ngayon ay puno na ng rainbow corals ang dagat. Ang mga bata ay naglalaro sa puting buhangin. Ang baby turtles na pinakawalan namin noong nakaraang taon ay bumabalik na para mangitlog sa unang pagkakataon. Nakaupo si Tala sa tabi ko, nagbabalat ng niyog para sa aming maliit na anak na lalaki. Ang bata ay may blonde na buhok at malaking asul na mata. Ang pangalan niya ay Andaman, na ipinangalan namin sa dagat kung saan siya ipinanganak. Kinuha ko ang ballpen at nagsulat ako ng huling liham para sa aking mga kaibigan sa Moscow at nagpost ako sa Instagram na may halos 1,000,000 followers na ngayon. Kumusta sa lahat? Ngayon ang first anniversary mula nang kinansel ako ang tiket ko pabalik ng Moscow. 1 taon mula nang naging Pilipino ako na may pangalan na nasa sa bago kong ID. Sa taong ito, ibinenta ko ang studio ko sa Moscow at ginamit ko ang lahat ng pera para itatag ang Anaso clothing line. Lahat ng damit ay gawa sa organic cotton, natural na tinina mula sa mga dahon at bulaklak ng Pilipinas. 100% ng kita ay idinonate sa Coral Planting Project at pagtulong sa mga mahihirap na bata sa Palawan. Nag-aral ako ng diving hanggang sa nakuha ko ang aking rescue diver license at full-time sea rescue volunteer ako. Ikinasal ako sa lalaking nagligtas sa buhay ko noong gabing inakala kong mamamatay ako. May anak akong lalaki na ipinanganak sa ospital ng Palawan ng 3 AM sa ilalim ng full moon. At ang pinakamahalaga, hindi na ako umiyak dahil sa kalungkutan. Akala ko dati, ang kaligayahan ay ang pagkakaroon ng pera, kasikatan at isang villa sa Bali. Pero sa taong ito, natutunan ko na ang tunay na kaligayahan ay ang magising at makita ang mga bata na tumatakbo at tumatawag sa akin na Ate Nasa, ang pagdive at pagtali ng corals gamit ang sarili kong kamay, ang pagkain ng sinigang na hipon, kasama ang mga taong hindi ko kilala, pero ngumingiti sa akin na parang pamilya, ang pag-alam na gaano man kami bumagsak, laging may kamay na aabot nang hindi nagtatanong kung sino kami o saan kami nagmula. Ang Pilipinas ay hindi perpekto. May traffic pa rin kami, may basura, may problema tulad ng sa lahat ng dako, pero may malaking puso kaming kayang yakapin ang buong mundo. At iyon ang dahilan kung bakit pinili kong manatili dito habang buhay. Kung tinanong mo ako noong nakaraang taon kung bakit ko iniwan ang Bali para sa Pilipinas, sasagot ako na dahil mas mura ito. Pero kung tatanungin mo ako ngayon, sasagot ako na dahil dito, naging tunay na ako. Dito, nalaman ko na ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera sa bangko, kundi ang bilang ng mga taong ngumingiti sa atin kapag dumaan tayo. At dito, may libo-libo akong ngiti araw-araw. Salamat Pilipinas! Salamat sa pagtuturo sa akin na ang pinakamalaking paglalakbay ay hindi ang pagpunta sa pinakamalayong lugar, kundi ang pag-uwi sa bahay na pinili ng puso natin. Mula sa isang naligaw, ngunit ngayon ay ganap ng nasa bahay, mahal, Anastasia Volkova, Palawan, Pilipinas. Ang aking bahay habang buhay.